70 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ang top 1 killer ng kayabangan. At ang topic na rin yun ay kenosis. Sabi po dito yung concept na kenosis. The kenosis theory teaches that Jesus gave up some of his divine attributes, such as omniscience, omnipotence, or omnipresence, during his time on earth. This idea comes from the Greek word keno, meaning to empty, found in Philippians chapter 2 verse 7. However, the biblical understanding of kenosis is not that Christ ceased to be God or lose any divine nature, but that he voluntarily humbled himself, revealing his glory and choosing not to always exercise his divine powers. He remained fully God and fully man at all times. At Bible verse matatagpuan sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Have this mind among yourselves, which once is yours in Jesus Christ, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Tagalog po, magkakaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya ignore na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao, at palibasa na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging musunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. The Son of God, Jesus, emptied himself. Talagang hinubaran niya yung sarili niya. Hinubaran niya yung sarili niya para sa atin. Talagang binigay niya buong yung sarili niya para sa atin. Parang ganun ka-humble ang ating Panginoon. Ganun siya ka-down to earth. Talagang wala nang matera sa kanya. Basta parang mabigay niya lang yung pangangailangan natin, okay na yun sa kanya. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Ganun kasi dapat pag anak ni ating Panginoon. Ganun dapat yung pag-uugali natin. Katulad kay Jesus Christ, dapat siya yung gayahin natin. And number 2 po, the emptying was addition, not subtraction. Yung ibig sabihin empty, yung hinubara ng ating Panginoon yung sarili niya. Hindi yun kabawasan sa kanya, kundi may addition pa yun, parang dinagdagan niya yung sarili niya kasi diba nagkatawang tao siya, talagang he humbled himself para sa atin talagang hindi yun kabawasan sa kanya, talagang kadagdagan niya yung humility, yung humanity, yung pagkatawang tao niya, kasi at the same time he was fully God and fully man. And number 3 po, the humility of Jesus kills our pride. Ito po, yung humility na ating Panginoon, yung pagkatawang tao ng ating Panginoon, dapat pinapatay nito yung pride natin, yung mga kayabangan natin sa buhay na dapat talagang inaalis natin. Hindi dapat siya inuugali natin or ginagamit natin sa pang-araw-araw. Kailangan humble lang din tayo katulad ng ating Panginoon. And the application naman po, para nito ma-apply sa ating buhay. Number 1, examine if pride is growing in your heart. I-examine pa rin yung ating sarili kung yung pride ba umaano siya sa puso natin. Kailangan yung pride na meron tayo yung pride na meron tayo yung pride ng ating Panginoon, hindi yung pride ng kasamaan na puro kayabangan. And number 2 po, eradicate pride with the humility of Christ. Ito po, talagang i-ano natin yung pride na katulad yung ayun nga, sinabi ko kanina, yung pride ng ating Panginoon, hindi yung
pride na likas sa ating mga tao, yung kayabangan. Kailangan yung sa ating Panginoon yung gawin natin at ang ating gamitin. And lastly po, number 3, simplify the mindset and humility of Christ. Talagang i-apply natin to, kaya ang application siya, talagang i-apply natin sa sarili natin na at sa mindset natin yung na mapagkumbaba and yung humility ng ating Panginoon. Kailangan dala-dala natin yun, nasa puso natin yun. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag po nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.